Good morning po sa inyo lahat. Isa pang mariyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay ang apat na protoo. Ang apat na protoo. Tunay po napakahalaga ang ating pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Dito po ay makatakda sa atin di lamang ng uri na ating buhay sa kasalukuyan, kundi ating po tunguhan sa hinaharap kung tayo patungo po sa langit o sa impyerno. Ito nga po tinanong ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad sa Luke 9:18, anong sinasabi ng karamihan kung sino ako? Ngayon po sa Matthew chapter 3 ng Biblia, tinimikita roon ng apat na protoo at pagkapatunay ng kahalagahan at piging natangi na ating Panginoong Hesus. Una po, ang protoo ni John the Baptist. Ayon po sa verse 11, tinukoy niya ang ating Panginoong Hesus bilang magabautismo sa mga tao sa Espiritu Santo at sa apoy. Hindi po si John the Baptist ang karapat-dapat magdala nga ng kanyang sandalyas dahil nga po sa karangalan ng ating Panginoong Hesus at ipunin ng Panginoong Hesus ang trigo sa kamalig, ngunit susunugin ang ipa bilang paghukom. Ikalawa po, ang protoo ng salita ng Diyos. Ayon sa verse 3, John the Baptist po ang tinutukoy daw ni Propeta Isaias na taong sisigaw sa ilang na hihanda ang daraanan ng Panginoon, na gumawa ang mga tao ng tuwid na landas na lalakaran. At ang Panginoon po natin, ating Panginoon, ang tinutukoy na Panginoon sa bersikulong ito. Ikatlo po, ang protoo ng Banal na Espiritu. Ayon sa verse 16 ng ating Panginoong Hesus ay mabautismuhan, umangon siya sa tubig, bigla nabuksan ang langit at ang Espiritu ng Diyos ay buwabang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At ikaapat po, ang protoo ng ating Diyos Ama. Sabi sa verse 17, at isang tinig mula sa langit na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kaya po ating Panginoong Hesus, si Kristo nga ang natanging anak ng Diyos. Kaya mga minamahal ating pong tandaan, na ating Panginoong Hesus po, si Kristo ay hindi isa lamang guro o karaniwang propeta. Siya po ang natanging dakilang propeta, saserdote at hari. Kaya po siya dapat ang ating tanging tagapagligtas at Panginoon na ating buhay. Maraming salamat.